Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective, ito wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang naman, may mga next readings tayo. Check mo na lang yung ating channel, para sa mga other videos. And, by the way, pakisubscribe ako dun sa ibang channel. Ayan yung ibang channel natin. And then, Madam P, no? Yung Facebook page, Madam P TV. Kung hindi mo siya ma-search, i-search mo Madam P TV or Unicorn Princess Tarot sa Facebook. TikTok shop, Unipri, Unicorn Princess Tarot, ang TikTok. And please do support my band, guys. I-search mo na lang sa Facebook at saka TikTok, Band ng Sibol. Ayan, kumakanta kami, gumagawa kami ng music, nagsusulat ako ng kanta. Sana marinig mo yan. So, let's start what we have here for the sign of collectives. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwede magkapalit-palit ang roles, ha. Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pa-comment na lang dyan sa baba, kahit heart-heart lang, guys. Smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. At yeah, let's start the reading for the sign of collectives, please. You do have your Knight of Swords. Wait lang. Kaberan ko lang tong isa kasi bawal ito kay TikTok. Kay YouTube. Medyo maselan sila ngayon pagdating sa mga pictures na may mga walang damit, Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, for you, ang main energy mo, I feel like you are stuck sa isang relationship ngayon with the Lovers and the Eight of Swords. Kaya lang gusto mong umalis with the Knight of Swords. Ayan. Kasi with the Moon, pwedeng spiritually nakakaramdam ka ng something na mali or off dito sa connection or relasyon na ito. You feel like parang, pwedeng iba may nararamdaman ka na hindi maganda sa kanya, na you cannot trust this person anymore, or yung iba, kasi sa pagkikinig mo or panonood mo ng mga tarot reading, may mga realizations ka spiritually regarding dito sa taong to. Maybe you see this person as your karmic person, na parang, ito nagiging lesson lang to sa buhay ko ngayon. So, may mga realizations. And by the way, as I read this, nakakita ako ng crocodile or alligator, parang yan. So, alam mo naman, ang alligator or buwaya, crocodile, sila yung hayop na hindi mo alam na anytime susunggabin ka. Parang, at saka parang, lagi nga yung ginagamit as a meme or tawag ba sa government, no? Kasi, parang, siya, yung balat nila is, parang, makakapal, parang, but I'm not, against the government or what. In-example ka lang siya. Kasi in-example siya ngayon as parang ganun, no? Parang gutom sa laman or what. And this is what I can see here. Pwedeng nararamdaman mo na in the past, pwedeng hindi mo nanonotice yung kabuhayan or pagiging buhaya nito person ito sa buhay mo. But now, pwedeng nare-realize mo na buhaya pa siya, no? Parang ang gusto niya lang kuhanin kung ano matitake niya. Parang nagtitake advantage siya, take for granted na lang siya sa akin. And then kung ano yung mapapakinabangan niya sa akin, ganun na lang, no? Pwedeng nare-realize mo yon, and maybe nararamdaman mo rin with the Moon. Yung iba pwedeng lumalabas sa panaginip mo or yun nga, through spiritual guide, no, sa readings na naririnig mo sa social media. Pwedeng nakukuha mo yung, nagigets mo na yung sign na itong taong ito is like a buhaya sa buhay mo. Tama ba? Buhaya, buwaya. Yan. So, sino ba to person? Nakakonect mo pagdating sa love. Person nakakonect mo pagdating sa love. Person nakakonect mo pagdating sa love. For collectives, please. You do have here the Queen of Cups, the Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Wands, and the Emperor. So far, wala naman ako nakikita dito. It's just that, hindi ko alam kung sino nabibigatan sa inyo. Pwedeng ikaw nabibigatan ka sa kanya or vice versa. Siya yung nabibigatan sa'yo, parang obligasyon mo itong taong to or dagdag siya sa obligasyon mo.
responsibilidad mo or vice versa. Kasi pwedeng sa kanya galing yung energy eh. But this person, na nakikita tayo ng mataas na energy sa kanya, could be like a boss, or pwede rin namang hindi. Or someone who is older than you. Pwede ganun. Or mature. But anyway, the Eight of Wands, nakikita natin itong person na to na parang, the Queen of Cups, nagpapakita ng love. Okay, this person loves you. Family, especially with the Eight of Wands. Tsaka with the Queen of Wands, nagbibigay siya ng advice sa'yo, which is with the Emperor. Kasi may mga gusto siyang buuin na hindi niya mabuo sa ngayon dahil parang kailangan mo nang i-release or may mga advice, may mga sinasabi siya sa'yo na alisan mo, tanggalin mo, ganito, ganyan. Kasi may plano siya eh. Kailang hindi niya sa katuparan itong plano na ito because of nothing, no? Medyo mahirap pa sa kanya ngayon. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For the sign of collectives, please. Emotion ninyo sa isa't isa. Yeah, you really would like to cut off this person. Ten of Pentacles, focus mo ngayon is money and career, the Justice card, Queen of Swords. If you are already married in a relationship sa taong ito, gusto mo siyang i-cut off kasi with the Nine of Wands, napapagod ka na, nahirapan ka na, tsaka isa pa, parang gusto mo naman magkaroon ng growth and maybe hindi mo nakikita yung growth na yon sa taong ito. Like, you feel like siya yung nakakapagpahirap or siya yung nagiging blockage kung bakit hindi mo ma-achieve yung mga pangarap or gusto mong mangyari sa buhay mo. And with the Ten of Wands, sabi ko nga pwedeng siya yung nagiging pabigat para sa'yo. And ngayon, parang you want to let go na of this person, lalo na with the Two of Pentacles. Two of Pentacles kasi nakikita ko to as a training wheel. Alam mo yung sa bike, pag gusto mong matuto magbisikleta, lalo na yung mga bata, nilalagyan nila ng training wheel para hindi agad sila matumba. And this person, pwedeng nagsilbi siyang training wheel ng buhay mo. And, of course, ngayon, parang alam mo na kung paano i-balance ang sarili mo, mas kilala mo na ngayon ang sarili mo, yung matured enough, etc. Parang you no longer need this person. Parang feeling mo, okay na kahit mawala siya sa buhay mo kasi kaya mo naman na. So, ngayon, nakikita natin na gusto mo i-cut off itong person na to kasi siya nakakapagpabagal para ma-achieve mo yung mga plano or goals mo sa buhay. Sa paningin mo ito, no? Anyway, malalaman natin. I can see, by the way, a doctor or someone na always wearing a blazer, cardigan, gano'n. This could be a reading. Anyway, emotions ng person ito sa'yo. You do have here the Sun, the Hanged Man. Kung tinitignan ko, maigi muna yung card bago ko ilapag kasi baka may mga inappropriate na na pictures. Na alam mo naman si YouTube medyo siya ngayon eh, sensitive. Kasi baka may mga batang nanonood. Wait lang, nais ko yung ating setup. Ayan. The Sun, I feel like ito person na to wala siyang nararamdaman or hindi niya alam yung mga pinag-iisip mo na ganyan kasi the Sun is showing to me as happiness. Masaya pa rin itong person na to. The Hanged Man, this person is still hanging on sa connection na to. And with the High Priestess, you could be dealing with someone na very spiritual din na person. Knight of Pentacles, I can see na willing naman siyang ibigay kung ano yung mga kaya pa niyang ibigay. But to tell you what, this person loves you. King of Cups is here. And the Tower and the Two of Cups. Pero yung love na yon na nararamdaman niya para sa iyo is not enough for you. No, sa nakikita natin dito. And pwedeng open naman siya regarding sa emotions niya, regarding sa'yo. Wina-work hard naman niya or nag-work hard naman siya para pwedeng ipakita, ibigay, at sabihin sa'yo yun, and pero, honestly, with the Magician, I feel like it's not enough. For you, it's not enough. You are looking for something, naghahanap ka pa rin ng something na parang hindi mo nakikita sa kanya, and you want more. Queen of Swords is here. Ito, reading mo to, pero I will tell you the truth, okay? Huwag mong hanapan tong taong to. Ang hanapan mo kasi minsan, kakatingin natin ng mali sa iba, hindi na natin nakikita or napapansin yung mali sa atin. So, tingnan mo rin yung sarili mo. Kasi sa nakikita ko dito, wala namang mali dito sa taong to eh.
ang may mali dito is yung pag-iisip mo at kung paano mo gusto mabago yung sitwasyon ng buhay mo ngayon na hinahanap mo sa kanya kasi feeling mo siya nagiging dahilan kung bakit hindi nababago ang sitwasyon or takbo ng buhay mo ngayon. Which is yung takbo ng buhay mo, ikaw naman ang may hawak niyan. Ikaw ang makakapagpabago dyan. Hindi naman ibang tao ang magbabago sa buhay mo na yan, kundi ikaw. Hindi ka dapat maghanap ng tulong or awa or kung ano may bibigay niya sa'yo kasi ikaw dapat, ano muna ang naibibigay mo sa sarili mo. 'Di ba? Tingnan mo muna yung sarili mo bago mo tignan yung mga bagay na hindi niya nagagawa para sa'yo. Dahil ano ba yung mga bagay na hindi mo nagagawa? Yun yung nakukuha kong message dito. Kasi wala akong nakikitang mali sa person nito. Merong mga mali pero it's not reason. There's not enough reason for you na isipin itong mga bagay na ito at gawin itong mga bagay na ito na naiisip mo. Wala tayong nakikita dito masyadong rason no, kung bakit mo dapat isipin or magawin yon. In the near future, what is the message for you? For the sign of collectives, message for you for the sign of collectives. Page of Cups is here. Five of Cups. Ace of Cups. Okay. King of Swords. The Nine of Cups. And the Eight of Cups. Eight of Pentacles, sorry. Bottom of the deck is the Hermit. This is Virgo energy. Seven of Cups. Yung iba sa inyo, pwedeng may iba kang person nakakonect or meron kang ibang minamahal or may iba ka nasa isip ngayon. So that's why you're the one na nakikitaan natin ng immaturity with the Page of Cups. Itong person na to, ginagawa niya yung best niya para sa'yo, kaya lang with the Nine of Cups, marami ka kasing options. Or meron kang particular options na nakikita mo as the King of Swords. Nakikita mo itong King of Swords na ito yung mas better match para sa'yo, etc. So, because of this, parang feeling mo kulang itong person na to kasi yung tamang person para sa'yo is nakikita mo sa King of Swords. Pero nakikita naman natin dito with Ace of Cups. If that is what you really want, then wag mo hanapan ng mali or something itong person na to. Diba? Kung meron kang ibang nasa puso or nasa isipan ngayon, then that's the reason kung bakit gusto mong iwan or bakit gusto mong hiwalayan itong person na ito. Hindi yung dahil ganito siya. Ang totoong rason yan kaya gusto mo siyang iwan or hiwalayan kasi may mahal kang iba. Huwag mong ilayo doon. Huwag kang maghanap ng sisi o rason kung bakit gusto mong alisan ng taong no. Meron na akong nakikita sa'yo na kaya ganyan kasi ganito ka. May iniisip kang iba. And yung iba, I don't know kung aaminin yun sa comment section but that's what I can see here. Okay? Kasi yung iba, I understand meron dyan mga silent viewer, ganyan. Pero ma-appreciate ko talaga kung magko-comment ka. Kahit po heart lang. Kahit hindi yung pinaka-story mo. Anyway, yeah. Eto person na to, yeah. This person loves you. Wala nakikitang mali sa kanya. Kung gusto mo iwalayan, huwag mong isipin kasi yung mga mali niya. Tignan mo na lang sarili mo kasi hindi ka satisfied sa kanya. That's the reason. And kung gusto mo iwalayan yun, sabihin mo rason. Kasi hindi ako satisfied sa'yo. Ayun. Or kung masasabi mo kasi may mahal akong iba, then fine. Nasa sa'yo yan. So, thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Maraming salamat sa manonood, sa patuloy na pagsuporta sa akin. And of course, again, this is our other channel. Pakisubscribe ako guys. Sobrang importante sa akin. Lalo na yung iba dito, hindi pa to monetize, hindi pa to kumbaga konti pa yung subscriber niya, yung Earth Sign Philippines, Fire Sign Philippines, Air Sign Philippines. So, ma-appreciate ko kung susuportahan mo rin ako dyan. Okay? Para matuloy ko lang yung purpose ko, maipamahagi ko rin yung mga messages sa ibang tao. Kasi dito sa sa channel na ito, ang mga susunod na reading dito is astrological reading, palm reading, etc. Whatever kind of reading. So, yung ibang sign is iaayos ko ng ibang channel para mas malinis. And yeah, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.